Hello po Kuya JCPH. Magandang buhay po sa iyo at sa mga followers mo. Kuya JC, isa po akong ulilang anak at pinagkaita ng tadhana. Ganito ko po simulan ng kwento ng buhay ko. Tawagin mo ako sa pangalan na Nana mo. Isang dalaga, kasalukuyang nasa ibang bansa po. Alam mo Kuya JC, naaalala ko nung bata pa ako. Parang wala akong magulang eh. Sa madaling salita po, ang aga ko na ulila sa magulang ko. Iniwan kami ng nanay ko. Ang nanay ko naman sumama sa ibang lalaki. Oo, tama yung narinig mo. Iniwan kami ng nanay ko at ng tatay ko. Dahil ang tatay ko may sakit. Kasalukuyan nagpapagaling. Sa madaling salita Kuya JC, nagkahiwalay sila. Hanggang sa dumating ang point na pinamigay na lang ako sa mga kamag-anak ng tatay ko para mabuhay ako. Habang ang tatay ko nagpapagaling pa rin. Ang totoo, nakakapasok naman ako ng school hanggang sa nagdadalaga na ako, kuya. Sa totoo lang, pagod at hirap na ako sa lahat ng gawain. Daig ko pa yung katulong. Kuya Jesse, parang ang liit ng mundo sa akin eh. Ang lupit ng tadhana sa akin. Basura lang yung tingin ng tao sa akin. Alam mo Kuya JC, hindi ko alam kung hanggat saan ang kaya ko. Hanggang sa nakatungtong na ako ng high school. Oo. Sa madaling salita, nakakasuot lang ako ng uniform o damit damit na tinutuluyan ko o mga anak na tinutuluyan ko. Minsan damit ng mga kaibigan ko. Ganun kahirap ang sitwasyon ko. Hanggang sa nagdadalaga na ako, kuya. Kailangan ko rin ng gamit eh. Siyempre, babae tayo. Ang totoo, nagpapakahirap ako. Naglalaba ako. Kumakayod. O kumakayod ako para makabili ng gamit pang babae. Ganon kahirap ang sitwasyon ko sa tinutuluyan ko. Alam mo kuya, kinasusuklaman ko ang mga magulang kumakabit o may mga kabit. Dahil tuwing naiisip ko, nakikita ko yung magulang ko, lalong-lalo na yung nanay ko, parang pinagtaklupan ako ng langit at lupa. Grabe ang galit ko. Kaso wala akong magawa. Ito ang kapalaran ko. Hanggang sa nagpasya na ako mga ibang bansa kuya. Sa totoo lang di ko pinapangarap ganito. Kaso wala akong magawa para buhayin ang sarili ko at matulungan ko ang tatay ko. Alam mo kuya, lumipas ang taon. Yung mga tulong ko hindi makakarating sa magulang ko eh, lalong-lalo sa tatay ko. Alam ko bakit. Ayaw nung kumupkup sa akin, nabigyan ko ng tulong ng tatay ko. Bakit ganun? Magulang ko yun eh, di ba? Ang ginagawa ko na lang kuya, palihim kong binibigyan ng tatay ko. Walang nakakahalam. Hanggang sa dumating ang point Kuya JC na nung time na umuwi ako, imbis na doon ako tutuloy sa totoong magulang ko, sa tatay ko, hindi ko nagawa. Alam mo ko bakit? Ang dami kong naririnig sa paligid. Ang daming nakatingin sa akin.
Alam mo ba ano yung pinakamasaklap dito, Kuya JC? Lahat ng pagpapalaki nila sa akin, sinusumbat nila. Sa madaling salita po, parang lahat ng kinakain ko, lahat ng kung anong meron ako, kung hindi dahil sa kanila, hindi ko marating ang narating ko. Bakit ganun ang mga tao, Kuya JC? Magulang ko yun eh. Kahit anong gawin ko, tatay ko pa rin yun. Sa madaling salita, Kuya JC, hindi ko nagawang manuluyan sa totoong tatay ko. Doon pa rin ako sa kanila. Natuloy. Hanggang sa dumating ang point, Kuya JC, bumalik na ako ng abroad sa Middle East. Napakasakit na dinadala ko. Tuwing iniisip ko, Kuya JC, parang gusto ko nang magpakamatay. Pero nilabanan ko. Sabi ko sarili ko, pagsubok lang to. Sinusubukan ako ng Panginoon. Hanggang sa naisip ko, Kuya JC, na sabi ko kailangan ko lumaban. Ipaglaban ko ang karapatan ng tatay ko. Doon pumasok sa isipan ko na walang makakapigil sa akin. Magulang ko yan eh. Sa madaling salita, Kuya JC, wala na akong balak babalik pa sa kumupkup sa akin. Kahit anong sabihin nila sa akin, kahit anong salita maririnig ko, bahala sila. Magulang ko naman ang aarugahan ko o aalagaan ko. Babawi ako sa tatay ko. Yan ang pangako ko sa sarili ko. Kaya nga sabi ko nga, pag uuwi ako, papatayo ako ng bahay para sa tatay ko. Ako mismo mag-aalaga para makabawi ako. Kung ano man yung pinagdaanan ko, okay lang yun. Nandiyan naman ang tatay ko. Hindi naman kasalanan ng tatay ko. Kung meron ako dapat pwedeng pagalitan o ikagalit, ay yung ginawa ng nanay ko. Imbis na alagaan kami ng tatay ko, mas pinili pa na sumama sa ibang lalaki. Ganun ako kapuot at galit sa mga taong malandi at kumakabita. Nakakasira ng mga pamilya. Kuya JC, hanggang dito na lang ang aking kwento. At gaya ng sabi ko, Kuya JC, wala nang makakapigil sa aking plano. Pag uwi ko sa tatay ko mismo, manunuluyan hanggang sa papatayuan ko na sariling bahay. Yun ang buo ng desisyon ko doon. Hanggang sa muli po, Kuya JC, ay yung kapatid nana mo. Maraming salamat, Nana. So, alright, Nana. Ayan, so maraming salamat po sa iyo, Nana. O Nana mo, no? So, napakaganda po lang kwento mo. Maganda po yung kwento mo at napakahirap ng sitwasyon mo. Sa totoo lang, ito lang masasabi ko sa iyo, ang payo ko sa iyo. Hindi ka nagkamali ng desisyon. Alam mo kung bakit ako naging proud sa iyo. Isa ka sa mga batang malakas ang loob, lumaban. Hindi nagpapa-apekto. Kung nagpapa-apekto ka lang siguro, wala ka ngayon sa kinatatayuan mo. Alam mo, humanga ako doon sa pagkabata mo. Parang alipin ka, kumbaga yun ang point mo. Tapos kumayot ka pa rin hanggang sa dumating ang point na nakatungtong ka ng high school. O ginawa mo lahat. Naging katulong ka, parang naging kasambahay ka nila, naging kasangkapan ka nila para lang matostosan mo yung gusto mo. Siyempre babae ka, dalaga ka eh. Kailangan mo rin ng mga gamit eh. Kailangan mo rin ng pampaganda, di ba? Oo, doon sa sinasabi mo na nakakasuot ka lang ng uniform dahil doon sa mga kaibigan mo at doon sa anak na nga tinutuluyan mo. Mahirap din doon.
Napakahirap ng sitwasyon mo. Pero proud ako sa iyo kasi kahit papaano is nakatawid ka pa rin. Alam mo kung paano ko naging proud pa sa iyo? Sumasaludo ako sa iyo. Doon sa sinasabi mo na hindi mo na pinapangarap maging abroad o FW, pero nagawa mo para itayo yung sarili mo paa o tumayo sa sarili mo paa. So maganda yung nagiging naisip mo. Hayaan mo yung mga taong nag-iisip sa'yo ng hindi maganda. Hindi lahat ng tao nito. Lahat ng binigay nila sa iyo is may kabayaran. Oo. Nandun na tayo. Pero may sarili kang magulang, may sarili kang tatay. Hayaan mo sila kung ano sasabihin nila sa iyo. Mas pinakamasarap sa piling, pinakamagaan sa kalooban, mismong magulang mo mismo ang aalagaan mo, ang tutuluyan mo. Dahil walang katumbas yan. Yung mga ganong ugali na minamahal ka lang nila dahil nandyan ka na sa abroad. Ginagawa ka nilang prinsesa dahil nandyan ka na sa abroad. Wala yun. Pakitang tao yun. Mahirap mag-alaga, mahirap magtiwala sa mga ganang tao. So, ang masasabi ko lang sa iyo, nana mo, is huwag ka na mag-alinlangan pa mag-isip. Doon ka na sa tatay mo, manirahan, tumuloy. Hayaan mo sila. Yun, once again, nana mo. So, maraming salamat sa iyong kwento, no? So, mag-ingat ka palagi. So, nandito lang kami, kakampi mo sa mga ganyan. Alright, nana. So, God bless you always.